May maagang pamasko ang mga manggagawa sa Dasmariñas, Cavite na naapektuhan ng trabaho sa COVID-19 habang ang mga nasunugan naman sa Tondo at Paco, Manila kamakailan nakatanong ng pag-asa sa paglapit ng pamahalaan sa kanila at ni Senator Go. Tunghayan natin ang buong detalye narito po. Nakatatawid na sa pang-araw-araw na buhay ang pagtatrabaho ni Jeneline Perez ng Dasmariñas, Cavite sa isang fast food restaurant. Pero nang magsarang pinapasukan dahil sa COVID-19 pandemic, napilitang maghigpit ng sinturon ng kanyang pamilya. Nang mawala ng trabaho, pagtitinda ng face shield online ang pinagkakitaan pero hindi niya ito sapat. Si Lolo Saturnino naman, kung dati nakakapagtrabaho pa siya sa construction, ngayon wala nang tumatanggap sa kanya. Dahil sa pagiging senior citizen, nakabilang sa mga tinuturing na mga madaling kapitan ng virus. Kaya para makapagtrabaho ang kanyang anak, siya na lang ngayon ang nagbabantay sa mga apo. Kasama sina Lolo Saturnino at Jeneline sa higit 500 residente sa Dasmariñas, sa mga inabutan ni Senador Go ng pagkain, grocery pack, face mask at face shield, mga bitamina, bike at tablet sa Integrated National High School sa Barangay Burol, Dasmariñas City. Ito pong tandaan natin, hindi naman po sa ayaw naming pasalamatan kami. Pero kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon makapagserbisyo po sa inyo. Kinilala din ni Go ang mga ginagawa ng mga lokal na opisyal, lalo na yung mga nasa barangay. Kaya inanunsyo na rin kahapon ni Senador Go na may matatanggap na insentibo ang mga barangay officials. Bilang gantimpala sa inyong trabaho, ngayong Pasko po, meron na namang ibibigay na Christmas incentives rin po si Pangulong Duterte sa mga barangay captains. Barangay Kagawad, kasama rin po. Kasama kayo, mga barangay elected barangay officials. And isa lang po ang paalala namin sa mga kapitan, huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan natin sa inyong barangay lang po. Ang mga kinatawa naman ng Department of Social Welfare and Development ay nagabot ng pinansyal na ayuda, habang ang Department of Agriculture ay namahagi rin ng grocery at vegetable seeds. Ang Department of Trade and Industry ay nangakong mag-aabot naman ng livelihood assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa Livelihood Program. Magtatayo po ako ng sarili kong tindahan. Simple lang po yung makakatulong po sa amin pang-araw-araw. Maraming salamat po kasi nga napili niyo po ako. Sana po matulungan niyo po ako, hindi lang po ako. Sana po matulungan niyo po yung tatay ko. Na-stroke po siya. Yung personal ko, natutulungan ako ng gobyerno katulad ng maintenance, mapansin na pagkain, ganun. Maraming salamat sa mga tulong ninyong ibibigay sa akin. At gagamitin ko yan sa aking mga pang-araw-araw. Binisita naman ni Senador Go ang mga nasunugan sa Paco, Maynila para abutan ng tulong. Abot sa 572 na pamilya o 940 katao ang inabutan ng tulong ng Senador gaya ng food packs, gamit kontra COVID-19, vitamina, bike at tablets. Kasama rin ng Senador ang mga kinatawan ng DTI at DSWD na may hiwalay ding pinamigay na tulong sa mga nasunugan. Papasalamat ako sa kanya dahil napakalaking bagay ang ibinigay niyang tulong. Napakalaking tulong na makakatanggap kami ng cash assistant mula kay Senador Bongo po, tsaka kay President po. Maraming salamat dahil sa kabila ng aming dinaranas, nandyan sila, mga handang tumulong sa aming nangangailangan ngayon dahil wala kami mga pagkukunan. Pinuntahan din ng outreach team ng Senador ang mga nasunugan kamakailan sa Barangay 210 Zone 9 sa Tondo, Maynila. Namahagi rin sila ng mga pagkain, food pack, face shield at vitamina. Sila ang panglimang batch ng mga benepisyaryo sa lugar. Nauna na silang tumanggap ng ayuda mula sa DSWD. Ngayon, kasama ng team ng Senador, ang National Housing Authority na nag-abot ng tulong mula sa Emergency Housing Assistance Program ng ahensya para matulungang makapagpatayo ng bahay ang mga nasunugan.